akong isang client na nag-inquire sa akin. Ano kasi siya, first time home buyer. So, tinatanong niya kasi kung ano daw ba yung process o kung ano yung mabibigay nating advice sa kanya. Ang ma-advise ko lang talaga lagi sa mga first-time home buyers is yung fear na, kasi di ba karamihan talaga lahat yan. Nag-start talaga sila sa takot. Kung paano sila mag-invest, paano sila ang takot nila kasi nag-start from investment na paano yung bayarin ko, yung magiging bills ko, yung magiging monthly payment ko. Fear talaga. So, di ba, kumbaga parang sa atin, kung meron kang takot lagi, even sa life mo, na gusto mong gawin na, pero takot ka, kung yun yung papairalin mo, wala talagang mangyayari sa'yo. True. So, normal siya na nararamdaman ng tao pagdating sa ganyan. Kasi hindi basta o hindi biro yung pera ilalabas natin, di ba? Hindi siya piso lang eh. Yes, We talk about million. Ikaw, ano mo? Meron kang mga experience na ganyan? Sa akin naman kasi, ano mo nang ina-advise mo sa kanila pag sa akin kasi, ang advice ko sa mga first-time home buyers talaga, tsaka sa mga plano na pong kumuha ng property, may kanya-kanya kasi tayong preferences po eh, di ba? Yes. Pero kasi, kailangan mag-start tayo kung ano muna yung kaya. Budget. Budget talaga. Budget. Tsaka kasi, para sa mga first-time home buyers, kailangan okay lang mag-start muna kung ano yung kaya para masusustain yung property na o yung investment na i-avail. Kasi 'di ba dito naman sa Pilipinas, hindi naman po lahat is afford talagang kumuha ng property. So napakahirap po. So kailangan kung bibili ka ng property, okay lang kung hindi mo muna mabili yung dream house mo, basta masustain mo. Kasi over time naman, maraming opportunities and mga blessings na dadating pa sa'yo. So in the future, possible na makabili ka pa ng more than one doon sa nasimulan mo na. Tsaka kasi later on marirealize nyo na yung dream home pala is kapag nabayaran mo na ng buo yung property. Napakasarap sa pakiramdam, no? Sobrang sarap sa feeling. Yun yung fulfillment na later on marirealize mo kapag natapos mo yung nasimulan mo. Kasi 'di ba, yung fear kasi, yung takot mo, temporary lang 'yan. Yes. Pero yung pag-invest mo ng property, ng bahay, is panghabang buhay na 'yan. Good investment talaga 'yan. So, kaya sa akin talaga fear talaga eh. Takot talaga 'yan eh. Diretso na yan eh. Oo. Sabi mo dito na ako eh, alam ni stop ko pa. Kung wala kang lakas ng loob sa buhay, walang mangyayari sa'yo. Hindi lang yan sa pag-invest ng property actually, para sa akin. In all terms ng, alam mo yung aspect ng buhay mo talaga. Naman. Lahat yan. Other than nag-rent ka. And then, ang dami pang what if. Yes. Diba? Normal na tanong talaga ng mga may takot. True. What if ganito? What if hindi ako makabayad? What if may mangyaring ganito sa akin? Alam mo, puro negative. Alam naman natin pag sinabing real estate, diba? It's a good investment. Yes. Wala kang talo eh. Ang gano'n, no? Actually, din sa mga sinabi niyo sa akin, actually, yung isa ko namang idudugtong doon is, kailangan din kasi maging meticuloso sa pagpili. Yeah, lalong-lalo na ang ahente, unang-una. So, kailangan syempre niya, do the research. Syempre, first do the research, and then, i-check mo yung property, and then tingnan mo muna kung talaga bang mo bang ahente yung kausap mo. Kasi ang daming ahente, di ba? Alam natin yan, napakadami. So, hindi natin alam kung sila ba talaga ito accredited o sub-agent lang or something. Yes, oo. Yung talagang mapapagkatiwalaan mo. Kasi napakahirap kunin ng tiwala. Yes, trust talaga. Yun eh, trust. Yun ang isa. Kaya talaga napaka-importante na check, do the research. Ang dami naman social media, nandiyan na lahat eh, di ba? Oo, madali na lang. One click. Unlike before, kailangan mo talagang pumunta sa site. Kaya di ba, ang dami ngayong mga OFWs, na kahit nandun sila, they can do. Okay, di ba, they can do the reservation. Kasi may mga online banking tayo eh, di ba? So yun ang isa kong namang maiidugtong dun sa sinabi nyo sa mga first time home buyer talaga. Do the research. Yun. Kasi ang daming
super scammer. Di ba? Kasi pera is pera, di ba? Balik lang din ako dun sa, instead na yung fear is ano natin ng what if, encourage mo yung sarili mo na, why not? Oo. Di ba? True. Isa yun. Hindi yung negative agad yung Negative ano, ka agad. Ito lang ba magiging life ko for life, trabaho ko, Trabaho. Oo. for the long run, hindi na ba tataas Hanggang dito yung na lang ba salary ako? ko? Or hanggang dito na lang ba ako? Oh, tama yung sinabi ni Pao na ikaw naman mismo nakakalam mo sa sarili mo eh. Kung ano yung kakayahan mo eh. Yes. Di ba? Ano ang So kung capacity ikaw to ang pay alam mo, mo? ito lang yung, ito yung salary mo pa lang ngayon. Yung iisipin mo eh na why not na subukan Ito ko muna. na. Oo. try ko. Ito pala yung And kaya then, ko ngayon. pagdating na, pag tumaas yung salary ko, di ba? Then buy another And then house. nagkaroon ka, Buy especially sa another mga house. single Yes. magkaroon ka ng partner, spouse, di ba? So, meron ka na makakatulong. Oo. And then, para naman yun sa magiging future family. Yes. Iba pa rin yung pagka-single. May mga marami akong buyer na ganyan. Yung single ka, pero nakapag-invest ka na ng sarili mo. Kasi, naniniwala ko kapag kahit nag-start ka lang sa mababa or sa maliit, yun na yung stepping stone mo na yun na nawawala na yung takot mo unti-unti. Kasi na-encourage mo yung sarili mo na, why not nga? Ito na nga. Na-start ko na. Tsaka kasi mahirap na ipilit mo yung Hindi mo kaya. Hindi mo pa kaya. ngayon. Kasi baka malunod ka eh. Oo, Ma-overwhelm ka. ma-overwhelm ka. Oo. In the end, mafo-foreclose, Hindi mo matutuloy. hindi mo matutuloy. Oo. Yun kasi, Then yun yung, madidepress ka at the same time. yes, frustration, lahat mararamdaman mo. Kaya kailangan, as a first-time home buyer, kailangan pag-isipan mong mabuti kung ano lang talaga yung kakayahan mo ngayon. At saka, tama nga po yung sinabi nyo, maghanap ko yung mapagkakatiwalaan at saka yung tutulong talaga sa'yo sa sitwasyon mo. True. Yun talaga po. Importante yun. Kasi kapag ikaw nag-invest, dagay siya na yan eh. Yes, Kasi sabi mo, correct. di ba, magkakaroon siya ng partner. So ngayon, small house lang. And then nagkaroon ka ng partner. So, buy another home. Kasi hindi lang naman ikaw nangangarap ng ganun lang. Yes. So, bibili at bibili ka. Kasi hindi lang naman siya para tirahan. Oo. Pwede mo siyang good investment. Like for rental, di ba? For Airbnb, gano'n. So, kumbaga, hindi tayo nag-i-stop doon. Kasi di ba, sabi nga, hanggat kaya natin, mangangarap tayo pataas. Hindi pa tayo nangangarap pa baba eh. Di ba? Kumbaga, kung uunahin mo yung pangarap mo, yun na yung magdadala ng susi para magkaroon ka ng sarili mong bahay.